Another day, another project na naman tayo. So naalala nyo yung isang project natin dito na battery na hindi pa natuloy. Itutuloy na natin. Pero ngayon ay gusto ko lang masubukan muna tong BMS kung active siya. So ito guys ay magkaiwalay. 100 AH na 12.8 volt. Tama ba? So ito guys ay gustong gawing 24 volt na isahan na lang siya. So okay naman siya, walang sira yung battery. Yun nga lang kasi dahil naka-series, yung katagalan ay na out of balance sila. Yung isa ay late, maubos yung karga, yung isa mabilis. Tapos pag naulit-ulit yon ay may iwan yung isa. So ang choice dito ay pwede maglagay ng active balancer or equalizer kasi wala siyang active equalizer. So pwede maglagay. Pero gusto ng may-ari ay hubaran at gawing 24 volt. Ito yung gagamitin nating BMS. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Supported sa 150 ampere hanggang 300 ampere. Then ito guys ay hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Siguro nakikilala niyo yan. So hindi siya kasi mahirap na kasi hindi siya sponsored. Delikado tayo dyan. Punta na lang kayo sa comment section, dami nila dyan, ang daming suggestion. Malamang tama yun. Dadalawa lang naman sinasabi nila either yung isa or yung isa sa magandang brand. Wala siyang sira, yun lang kasi nahuhuli yung isa. Gaya nito, nasa check natin. Ang gusto ko kasi dito sa natin na ito, yung BMS ay meron na siyang active equalizer. Balita ko pati ay kaya niya ilipat. Kumbaga mas mataas na dito, kaya niya ilipat sa ibang cell. Yan, yung BMS na to. So ito ay out of balance na kasi, na-charge na rin niya. Napansin niya mas mataas yung isa. You know, 13.33 and 13.2 or 13.22. So mas mababa dito. So kapag ganyan yung mangyari ay hindi maganda. Sabagay pag chinarge natin to, puno na to, nagkakarga pa yung isa. Yung nga lang kasi pag tagal niyan ay hindi maganda. So mas maganda, meron siyang active equalizer. At meron na dito sa loob nito. Ang totoo nga nito ay brand new yung battery. Pero alam niyo naman yung mga katulad natin na sobrang ganito. Sorry for my term. Solar setup ay kahit bago yan, pag talagang tinamaan ng lintik na pagka-addict na yan, sisirain yan, babaguhin. So ang una natin gagawin, tanggalin natin yung connection dito. Ito na yung i-wiring natin. So ang negative natin ay dito, meaning nandito yung ating BMS. Ito yung magiging positive. Yan. So magiging negative dito. Ito kasi ay supported siya hanggang 24S. So napakalakas na battery niyan. 24S. Pero supported siya hanggang 7 yata. 7S hanggang 24S. So ito yung magiging negative. Always the starting natin is yung black. Tapos sunod-sunod na yan hanggang sa umabot sa 9 dito. Tapos yung 9, idudugtong natin yung pinakalas dito yung positive. Eto. Para mabuhay yung BMS. Meron kasing technique ito para gumana. Hindi siya kagaya ng dali na i-short natin yung wire na ganyan. Dito hindi. Kakaiba yung technique ng BMS na to.
medyo may problema na yung tester natin. Hindi na natin kasi kaibigan ng Banggood eh. Check natin yung Purcell. Ito yung mas mataas, ito yung mas mababa. So 3.32, 3.32, 3.32, 3.33. Ayan. Pero walang problema kasi ngayon ating gagamiting BMS ay meron siyang equalizer. 3.3. Oh, mataas ito ngayon ah. 3.3. Ay, mababa. 3.30. Wow pala. Ayan. Mas mataas dito. Yung point niya kasi ay napaka-importante niyan sa mga lithium iron phosphate. Pag sa mga flooded type, gel type, walang problema yan doon. Pero pag dito kasi, napaka-importante niyan. Doon natin makikita na mataas yung kanyang capacity. Matagal bumagsak yan. So, ito yung wire ng BMS natin. Tinanggal muna natin for safety purpose. Andito yung kanyang sensor ng temperature, dalawa. So, pwede natin ilagay dito. Battery 1 and battery 2. So, dito ay bilangin natin yung magiging terminal. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jumper lang naman dito sa kabila eh. 5, 6, 7, 8, 9. So, bibilang na tayo ng 9 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus, yung pinakalas. Kasi ito yung magiging positive niya, supply. Para mabuhay yung BMS. Ito yung magdudugtong mamaya sa last, number 9. Papunta sa positive. Okay, so always mag-start tayo sa negative. Dito. Yung blue pupunta dyan. So wala pa kasi yung terminal lag. Temporary, dikit muna natin. Or lagyan natin ng wire. Para mabuhay lang. So start tayo sa black. Dito. Di pa natin hihina kasi nga hindi pa siya finalize. Buhay lang natin yung BMS. At check natin kung okay yung BMS kasi nga ito ay nagamit na noon. Pero okay pa siya kasi nga nasa 40 cycle lang yata yung nagamit dito, no? Then yung susunod na wire niya dito sa isa. Pero cell na yan. Yung mga binibili nating mga BMS, meron na siyang sariling wiring. Ang nakakaligtan na natin kung minsan, baliktad. Naku, delikado to. Shout out mo yung kaibigan mong ganun yung style pag magbalat. Old version. Pinakabilis na wire stripper, ngipin. Baka may baliktad, muusok na. Nabili niya to ng nasa 7,600. Mura, no? Tornilyo at so para safety, i-recheck natin yung wiring. Double check, triple check kasi nga oras na nagka-problema, mahal ang BMS. Dahil nga wala pa yung terminal lock na ilalagay natin, ay ganito muna. Ayan, state of the art na connection.
Undestructible. Testing lang naman eh. Ayan. So, dito yung negative. Ayan. Then, dito yung positive. Ito yung last na to. Connected siya sa number 9 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, yung supply. So, pagka-supply natin dito, hindi pa siya gagana kagad. Yun o, wala. So, kahit na idikit natin dito ito, wala, hindi yan gagana. Yan o. May ilaw kasi dito. So, ang kailangan natin dyan ay tester. Ganitong tester. Punta lang natin sa resistance. Sa ibang mga tester naman, direct na kayo sa diode mode. So, lilipat natin sa diode. Ayan. So ngayon, ang kailangan natin gawin ay lalagay natin itong pula dito sa negative, dito sa battery. Lagyan natin ganyan. Then yung itim ay dito sa black. Yan, tutunog siya. Yun. So yan guys ay buhay na. So paano natin siya i-check? Bukan natin. Lipat natin sa DC. Lipat natin sa positive to. Then sa negative. Yun, 26.5 ibig sabihin ay bukas na siya. Verify natin. Dapat 26.5 din dito. Yun o. Pasensya na kayo, hindi ko masyadong naipo-point kasi nga naka-zoom in tayo. 26.5 sa battery. Sa pares ang reading nila sa output ng BMS. 26.5. 26, yan, 26.5. So ibig sabihin, bukas na siya. So may isang paraan pa to verify na okay na siya. So, ang kailangan natin ay cellphone. Bukas natin yung Bluetooth natin. Then, punta tayo sa... Ayun, nakita nyo na yung brand. Yan, GK BMS. Buksan natin siya. Ayan, tumunog siya. Ibig sabihin, kumonect siya. So, na-pair ko na siya. Ang password niya ay 1234. Kahit sa control, ang password niya ay 1234 para makontrol natin yung kanyang discharge MOSFET at charging MOSFET, tapos yung balance niya. So ang password din niya kung sakasakaling papasok kayo ay ganun din dito. Ang password niya ay 1234. So yun guys, active yung kanyang balancing ngayon, nagbabalance siya. Ang galing nga eh, ang nakalagay lang dito is 1 ampere. Pero ang kanyang actual na balancing ay nasa 2 ampere. Yun o. 2 ampere. So ito ay nai-testing ko na kanina. Nasubukan ko na kanina. Ayun o. Kaya ko sinasabing parang naililipat niya yung remaining na laman sa ibang mga battery. So kumbaga dun sa isang battery mas mataas, nililipat niya. So instead na i-consume niya yung laman, hindi. Nililipat niya sa ibang cell. Dito kanina nasa 3.294. Ngayon ay 3.298. 298. So ngayon halos may pantay na niya sa 3.3. Yan. Tapos kanina ay medyo maligamgam dito. Ibig sabihin ay nagbabalance siya. Active na siya. Hindi man siya umiilaw pero kung minsan nagbi-blink yan eh. Lalo pag hindi pa natin i-connect sa Bluetooth, ibig sabihin nag-aanap siya ng signal. Ito yung kanyang dalawang sensor sa temperature. Lagyan natin dyan. O lagyan natin dito sa kabila. To verify na gumagana yung kanyang temperature, nandito yan guys oh.
Subukan nating lagyan ng friction. Ayun, tumaas yung isa. Battery 2 is 34 na siya. 35. Hindi masyado makita kasing ginagamit natin GoPro. Kaya wala siyang wala siyang focus. Yung 30 battery 1 yung tumaas na. Okay, yung kanyang temperature sensor. Average voltage, cell voltage ay nasa 3.3. 11. Setting. Tayo lang natin. Tumutunog siya, ayos siya. So dito na-setting ko na rin siya sa battery capacity is nasa 100 ampere. So yun lang guys. Bye bye.